welcome po sa aming YouTube channel na Saturday Vlogs dito sa Australia. December 30 ngayon. Ikalawang huling araw na ng 2024. Nandito tayo ngayon sa Northern Beaches. 10:13 pa lang ng umaga. Maaga-aga kaming umalis. Gusto lang naming tumambay sa beach. Tapos maya-maya ay konti lang natambay, no? Tapos mga by lunchtime, hindi namin alam kung saan kami pupunta, kung magpunta sa mall o kung saan man. Pero ngayon, enjoy natin yung view dito sa beach. Sakto lang yung panahon, hindi napakainit. Medyo cloudy pero may araw din naman. So maganda pa rin yung pakiramdam. Hindi siya yung makulimlim. Ang napili naming puntahang beach ay yung Coleroy Beach. Dati pumunta tayo sa Avalon Beach. Ito mas medyo malapit-lapit kumpara doon, no? Tama ba? So, ganito pala dito. Ito yung kanilang pinaka center, yung may commercial area. Parang kamukha lang din ng mga ibang pinupuntahan natin. Kaya nandito na tayo sa Coleroy Beach Parking. May ticket pala yung parking dito. Tingnan natin mamaya kung magkano. Ayun yung beach. Ayan, so nandito na tayo sa Coleroy Beach. Naisip kong topic na i-share ngayon habang nagagala tayo dito ay yung comment galing kay Hula Juan. Thank you po. Ano po ang biggest adjustments ang nakikita nyo sa mga magmamigrate? Magkano parking? Pwedeng per oras lang, ano? Oo. Ganyan dito, oh. Maganda rin. Nung una doon kami sa kabilang part, pero walang ganap. Tapos lumipat kami dito. May mga park. Yun nga, may beach. Tapos tingin tayo ng shelter. Tapos dun sa ibang side, merong mga commercial area. Kainan, ganyan. Ayan, magsiset up pa rin kami kahit saglit lang kami dito. Para feel na feel, no? Nakaset up na kami, oh. Mabilis lang. Tapos wala kaming baon pala. Ito lang yung baon ko, snack. Fruits lang, tsaka tinapay. Kalimutan namin ng chichirya, no? Kakain na lang kami sa labas mamaya. Yan yung upuan mo, no? Ayan, so habang nakatambay lang tayo dito sa beach, sa loob ng tent. Yung iba, nag-enjoy talaga sila sa pagsuswimming. Pero ako, tatamad ako mag-swimming ngayon. Hindi ko feel magbasa. Ako nag-swimming. Ay, hindi nag-swimming, pero nagpahinga muna siya. Masarap. Oh, sarap. Malamig yung tubig. Saka hindi siya malagkit. Ah, oo. Yun nga yung maganda dito, hindi malagkit. Tsaka sabi mo, sakto lang yung waves, no? Oo. Pero hindi ko maipakita yung dagat kasi ang daming bata. So, naglista ako ng mga adjustments namin. Tapos sa pinakahuli siguro, sasabihin ko yung biggest. Kasi yung tanong ni Hula Juan, ano yung biggest adjustment na sa tingin nyo ay haharapin ng mga migrants? So, ang una kong nasa listahan, yung mga tao dito. Kasi from Singapore, sa mga nanonood sa amin, from Pinas, nagtrabaho kami sa Singapore ng 13 years. Tapos saka kami lumipat dito. So from Singapore kasi yung mga tao doon ay mga Asian, no? Asian talaga. Tapos konting-konti lang yung mga Caucasian. Pero nung pumunta na kami dito, nadagdagan pa. Sobrang dumami yung iba-ibang lahi na. Kunwari, nagbabiyahe kami sa train. Nag-a-adjust ako na ang dami iba't ibang lahi dito. Sobrang daming lahi, no? Sobrang dami. Lalo na dito sa Sydney, mas multicultural dito. Mas madami talagang iba-ibang lahi ang nagmamigrate dito. So, isa yun sa mga adjustments ko. Pero, later on naman, after a few years, nasanay na din ako. Pangalawa ko naman na adjustment para sa akin ay yung lifestyle dito sa Australia. Kasi, lagi nilang sinasabi dito ay work-life balance. Which is totoo naman na work-life balance. So, hindi naman ako nag-adjust na para mahirapan. Pero, nag-adjust ako in a way na from yung nakagisnan mo sa Singapore na kunwari, ang mall ay hanggang alas 10, diba, ng gabi. Yun yung example. Dito, alas 5 pa lang wala na, no? Sarado na sila. Sarado na. Unless Thursday na extended ang sa New South Wales ang mga mall.
Ito naman ano to, kumbaga pinagkaiba from nakagawian namin sa Singapore to dito. Kung sa Singapore, puro gala ka sa mall, sa mga magagandang mga amusement park. Dito naman, sobrang dami namin pinapupuntahang mga beach. 'Di ba? Mga bushwalking. Yun yung mga adjustment, which is maganda naman. Lalo na kung gusto nyo yung mga ganong mga pasyalan. Pero sa mga iba na mas gusto nila yung city na lifestyle, mag-a-adjust talaga kayo ng yung mall hours. Kasi pag uwi mo pa lang, sarado na yung mga mall. Wala ka na mabibilhan. Grocery na lang yung bukas. So, yun yung isa sa mga adjustments. Kung ang nakasanayan nyo ay yung bukas ang mall after mo mag-work. Dito sa Australia, sobrang laid back. Mas relax yung mga tao. Ganyan, yung may time na talagang titigil ka sa ganito. Tatambay ka sa beach at nagbabasa ka lang ng libro. 'Di ba? O kaya mag-walking ka. Yung may marami kang time mag-spend ng ganito, yung leisure at saka yung para ma-relax ka. Kaya yung sunod naman na adjustment na nasa listahan ko ay yung food, yung mga pagkain dito. Nakakamiss lang yung pagkain ng Asian. Meron din namang nabibilhan dito, lalo na ngayon dumami na yung mga bilihan ng mga Asian food, no? Yung mga Filipino food. Pero kunwari yung sa Singapore na mga, yung nabibili mo sa hawker, recently parang naalala namin yung popia, yung mga ganun. Wala kaming nahahanap dito. Kung meron man, kunwari yung tesi, sobrang mahal. Yung isang baso ay, $4.50 na, $4.50. Mahal lang mga pagkain dito. So, speaking of mahal, yung mga next naman na adjustment ay yung expenses dito sa Australia. Mag-a-adjust ka, lalo na siguro kung galing ka sa Pilipinas. Mag-a-adjust ka kasi ang mahal na mga renta ng bahay, mahal yung pagkain, mahal yung pamasahe, no? Although, para sa amin, proportion siya sa sahod mo. Pero, kung kunwari, pagkukumparahin mo yung presyuhan ng nakagisnan mo sa Pilipinas at saka yung magiging expenses mo dito, malaki talaga. Kunwari yung renta ng bahay, ang laki na ng difference. Pero sa amin, bahagya lang kaming nag-adjust kasi nga galing kami sa Singapore. Parang almost the same yung presyo ng mga renta, yung mga bayad sa tubig, kuryente, gas, parang mas mura pa nga dito eh. Pero ang pinaka nag-adjust kami in terms of mga gastusin, pagkain talaga ang mahal. Mahal ng pagkain dito, no? Pagkain sa labas. Pagkain sa labas, ha. Yung grocery parang halos the same, pero yung pagkain sa labas ang mahal. Although malaki yung portion, pwedeng good for two, pero mahal pa rin eh, no? Pag kumain ka sa labas na yung kunwari sa restaurant, parang minimum muna $25, no? O $30. Parang ganun. May drinks. Although sa Singapore naman ganun din. Pagka kunwaring nagkayayaan kayong kumain sa isang kunwari bagong sahod, ganun. Pero yung pang araw-araw na yun yung gastos mo pag lunch break, mahal na yun para sa akin. Paalis na kami dito sa Coleroy Beach. Saglit lang kami. Talagang tumambay lang kami dito. Si Dale nag-swimming, ako hindi. Punta naman tayo ngayon sa Warringah Mall. Doon tayo kakain ng lunch. Sunod ko na adjustment na nilista ay yung sa work. Merong good at saka bad para sa akin. Hindi naman bad na bad, pero talagang mag-a-adjust ka. Yung keyword talaga is mag-a-adjust ka. So, una sa work, ang maganda sa work dito, hindi ka nag-overtime. At least sa aming experience, hindi kami nag-overtime na katulad ng overtime na ginagawa namin sa Singapore na talagang hanggang madaling araw at hanggang kinabukasan. Siguro extend ka na lang mga alas 7, ganun. Ay, hindi rin alas 7, no? Parang mga, ano oras ba? Alas 6, ganun lang. Quarter to 6, ganun. Hindi siya yung matinding overtime. Tapos, yung mga kasama mo sa work ay hindi naman lahat, pero mas marami ay mababait. Mas marami ay considerate sila. Pero hindi lahat, hindi perfect. Marami silang loss dito na protection sa mga empleyado. Oo, marami silang mga batas. Ngayon nga
to disconnect. So, ibig sabihin, hindi katulad sa Singapore na kahit tapos na yung working hours ay mini-message ka pa rin sa WhatsApp. Dito, hindi, bawal kang i-message sa mga WhatsApp pag tapos na yung trabaho mo, di ba? Tsaka pag weekend. Meron kang karapatan na hindi ka mag-reply at dapat hindi ka i-text. Oo, pag weekend, pag holiday, pag uwi mo, wala. Katulad ngayon, summer break, walang pasok lahat for 2 weeks. Walang nagme-message sa'yo. Pagbalik mo sa office, wala ring email kasi lahat ay talagang nag-break. Ang adjustment naman na talagang sobrang adjustment na ginawa ko sa work ay yung wala kang kasabay kumain. Yun sa akin. Kasi dito hindi uso yung sama-sama kayong nagkumakain. Yung isa sa mga adjustment ko pagdating sa trabaho. Kasi dati wala akong katrabahong Filipino. So mag-isa lang ako kumakain. Tapos nung nagkaroon na ako ng katrabahong Filipino, at least may nakakasabay na akong kumain kahit papano. Pero syempre, kunwari absent sila, solo ka pa din. Hanggang ngayon, medyo nasanay-sanay na ako na mag-isa na ako kumakain. After 4 years, parang nasanay na rin ako na mag-isa lang ako kakain. Dati kasi nahihiya akong kumain mag-isa doon sa park. Parang feeling ko mag-isa lang ako. Ngayon, hindi na. Kaya ko lang magkain mag-isa. Dito tayo ngayon sa Dunbar Park, dito sa Eastwood. Tapusin lang natin yung vlog natin kung ano yung sa tingin namin na biggest adjustment ng mga migrants pag pumunta sila dito sa Australia. So, yung last to na adjustment na sasabihin namin, yun yung sa tingin namin na biggest base sa experience namin. So, yung isa sa biggest na factor or adjustment namin pagka sa mga migrant para sa amin ay yung hindi nakakauwi ng Pilipinas madalas. Kasi nung nasa Singapore kami, tuwing may long weekend, tuwing may holiday, tuwing may sale ng ticket, di ba? Ang bilis nating makauwi. Minsan mga 5 times a year kami nakakauwi. Talaga? Oo, pag kami mga holiday. Bukod sa ang dali lang umuwi, malapit lang. Pwede kang mag-spend ng weekend or mag-live ng few days. Mura yung ticket syempre. 'Di ba? Minsan may mga Dapat yung sale. $200, ganun. Unlike dito, ang mahal ng ticket mga 1,500, no. Mga ganun, no. O baka may mura din naman na 1.5. baka may mura din naman na ticket, depende sa airline siguro. Pero kunwari pag Pasko, magkano ba yung ticket? 2K. Mga 2,000 na. Hindi ko alam. 2.5. Oo, hindi ko alam pag mga normal na araw. Tapos ang layo pa, 8 hours. So talaga mag-i-spend ka na ng isang araw na leave mo para bumiyahe, 'di ba? Tapos yung isa rin sa huling biggest adjustment namin ay yung weather naman, no? Yung weather kasi may winter dito. So yung weather yung nag-a-adjust kami. Kasi yung summer dito may mga times na sobrang init. Maganda pag spring at saka autumn. Kasi saktong lamig at saktong init lang. Parang Pasko sa Pilipinas. Pero ang pinaka nahihirapan talaga ako, winter. Kahit dito sa New South Wales, dito sa Sydney, hindi kasing lamig ng Melbourne at saka Canberra. Para sa akin, nahihirapan pa rin ako sa lamig sa pag-winter. Kasi ang hirap-hirap kumilos. Ang hirap gumalaw. Ano pa ba? Dami kang damit. Ang dami mo damit na kailangan. Hirap pagpatuyo. Oo. Kung kailan ang nakakapal ng damit mo, saka ang hirap magpatuyo ng labada. Yung mga ganun. So kahit na magpa 5 years na kami dito, yun pa rin yung pinaka nag-a-adjust pa rin ako hanggang ngayon. Yung weather dito sa Australia. So yun yung mga listahan ng aming mga adjustments na pwedeng pagdaanan o maranasan ng mga bagong migrants dito sa Australia. Kami din parang kahit 5 years na kami dito, parang nag-a-adjust pa rin kami. Yung mga nauna kong mga items na sinabi, medyo naka-adjust na kami doon ng bahagya. Pero yung sa huli nga, hanggang ngayon nag-a-adjust pa din kami. 'Di ba? Lalo na yung weather at saka nga yung idea na hindi ka makauwi ng Pilipinas ng mas madalas. So yun lang, sana nakatulong ang
video na ito, yung shinare namin yung experience namin. Maraming salamat ulit sa manonood at pagtangkilik nyo sa aming YouTube channel. At mag-ingat kayo palagi. Stay safe and God bless you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye!